For today's video, share ko lang sa inyo ang gagawin naming termination dito sa generator na ito. Baka sakali po na makatulong po sa inyo. Yan, pagpasensyahan nyo na po kung medyo madilim-dilim yung paligid. Gawa ng napakaaga pa po dito sa amin. 6 AM in the morning, Saudi Arabia. Yan, malaki po ang generator na ito. Baka siguro malaki pa to sa kwarto ng bahay namin. Wow! Ang cable po namin ikukunik ay nandito sa bandang likuran niya. Malaki rin po yung cable, 240 mm. Yan po yung cable. At ang cable naman po na yan, ito po yan papunta sa ETS. Ito po yung nanggaling sa generator. Dalawang cable po yan. At ang ETS po na ito ay ito ang tinatawag na automatic transmitter switch. Kapag wala pong power supply ang substation na ito, command na po itong ETS para mag-andar ang itong generator para magbigay ng supply sa buong building po na ito. Dahil malaki po yung kukonsumin na kuryente gawa ng may mga motor po dito sa loob ng building po na ito. Pakita ko po sa inyo yung motor. Ito po yung mga motor pump na kailangan supplyan ng kuryente. Malalaki po yan. Kaya kailangan ang standby generator. So ito po ay para sa tubig, itong motor pump na ito. Pakita ko rin po sa inyo yung tangke ng tubig. So ayan po yung tangke ng tubig. Napakalaki po niyan, dalawa. Kaya ganito lang kalaki ang nilagay na standby generator dahil malaki ring kuryente ang kukonsumin ng buong area. Ito ang buong area na pagsusuplayan ng generator. Napakalawak po nito. Sa malalaking tangke ng tubig, mayroon pang malalaking motor pump sa loob ng mismong building na ito. Meron din pong mga nakakabit na camera dyan. Yan sa bawat gilid-gilid yan. Pakita ko po sa inyo yung likod. Ito po yung mismong likod ng building. Yan, kaya gano'n na lang siguro kalaki yung nilagay na standby generator dahil napakalawak po nitong area. So yan naman po ang ibabahagi ko sa inyo sa video po na ito. Kaya kung interesado po kayong malaman at matutunan, panoorin lang po ninyo hanggang sa matapos ang video po na ito at isi-share po namin sa inyo. Okay, inihanda ko na rin itong mga tools na aming gagamitin. Hydraulic cable crimper, cable cutter, malaking cable cutter kasi malaki yung cable na puputulin. Knife na pantanggal ng insulation sa cable. Shrinkable tube, gas cylinder, at itong automatic wrench na panghihigpit sa bolty nut. At syempre itong lugs na aming gagamitin, 240 ang size niyan. At syempre, start card. Kailangan, before mag-start ang work, kailangan may start card.
After nga na malagyan ang kasama ko ng lugs at shrinkable tube itong cable, inigpitan na rin niya itong bolty nut gamit itong automatic wrench. At ito na yung 3-piece na cable na ating terminate. Okay, termination is done para po dito sa isang cable na 4-core 240mm. So pahinga muna kaming saglit dahil tatlo man na lang ang natitira namin dito sa isang cable na 4-core kasi naka-terminate na yung neutral nya. So pahinga muna saglit dahil ubos na ang lakas, kakapwersa dito sa cable na ito, lakas, kaya rest muna. At syempre make sure lang natin na nakahit ng maayos yung ating shrinkable tube before nating i-terminate ulit yung another na 3-core na natitira, para one time lang tayo mag-hit ng shrinkable tube. Sa pag-terminate nito mga kaibigan is talagang mabigat lang or kailangan lang talaga ng pwersahan na kasi malalaki yung cable natin na gamit, 240. Okay mga kaibigan, ang generator na ito na aming ikinokonek ang cable ay may kakayahan itong na magbigay ng 440 kWh. Ito po yung kanyang name tag. Standby diesel generator, model ETD 400-6000.352 kW / 440 kWh and 400 to 230 volts 3-phase 4-wire. Ibig sabihin po yan ay 4-core yung 4-wire 60Hz GPWPS 14. At ito po ay ini-start po ito, battery operated po ito. Ayan po yung kanyang battery. At kapag nakakunik po yung kanyang battery, i-on lang yung breaker dito sa loob. So ayan po yung kanyang breaker. I-on mo lang yan. After na may on po yan, dito ka na sa labas sa mga push button niya. May logo naman ang kamay, pindutin mo lang yan. Yan. And then, punta ka na dito sa kanyang start key. Pag start po ng generator, lalabas po dito yung kung ilang volts, amperes ang ibibigay papunta ng ATS. Dito ka po magsi-settings. Yan po yung settings niya. Lalabas naman po yan dyan sa monitor niya. At ang supply naman ito, kapag nakauna itong main breaker nito, ay pupunta po yan dito sa ATS. Ito po yung ATS, automatic transmitter switch. Yan. Pagka naka-on po na ito, ang breaker naman po nito ay kapag nakauna, yan po yung kanyang breaker sa loob. Yan. At kapag nakauna rin po yung supply nito, pupunta naman yung supply nito doon sa MDB. So puntahan po natin yung MDB. Okay, ito po ang MDB. Dito po pupunta yung power na galing po sa ATS, main distribution board. So ito naman pong MDB na ito ang siyang mag-transfer sa mga maliliit ng panel. Katulad po nitong LPP PWPS 14 at yung iba pang mga panel na yan. So kaya mayroon po tayong ATS dahil mayroon po tayong standby generator. Kapag wala po yung supply na galing po sa substation, katulad po sa pinakita ko sa video po din na ito, ito pong ATS ang mag-connect dito sa standby generator para mag-start itong generator, para makapagbigay ng panibagong supply galing po nga dito sa generator na ito. Okay, silipin natin saglit itong mga kaibigan na makina nitong generator namin kinoconnect na cable. So, tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung makina nito. Sobrang laki talaga. Siguro makina nito pang sa bulldozer. Kaya na mag-supply ng ng sitio lang, yung maliit na barangay. Yan yung dinamo niya. Buksan pa natin dito sa kabila. Tingnan nyo yung ilis niya. Sobrang kalaki. Bagong bago to. Doon naman tayo sa kabila. Ito yung kabila niya. At ito na nga, start na ulit kami ng termination. Ito, pinutulan na ng aking kasamaan ng sobrang cable itong kulay yellow para tanggalan ng insulation at lagyan na ng lugs upang ma-crimp na rin. Yan, natanggal na yung insulation. At ito na yung kanyang lugs. So konting palo-palo para bumaon yun. After nga na malagyan ng lugs itong kulay yellow na cable, nihigpitan na ng aking kasamahan ang bolt nut
para make sure na maayos yung pagkakapix dyan sa bus bar at nang maisunod na rin yung iba pang cable na iti-terminate. Sa paglalagay naman ng lugs dito sa cable, make sure po natin na naka-formation yung ating cable doon sa mismong bus bar na ating paglalagyan before po natin siya puputulan. Para eksakto at hindi kumulang yung ating cable sa ating pagputol. At kapag na-crimp na po natin yung lugs dito sa mismong cable, lagyan po natin siya ng shrinkable tube at i-heat po natin siya gamit po itong gas cylinder. At kapag na-heat na po natin ng maayos itong shrinkable tube, saka po natin higpitan itong bolt inut niya gamit po itong automatic wrench para maayos na pong nakapix itong cable dito sa kanyang bus bar. After nga po na ma-terminate yung dalawang cable, ito na po sinusunod namin itong kulay blue. So sa pag-terminate naman po ng ganito, masasabi ko lang sa inyo mga kaibigan, kailangan lang talaga ng bigayan ng lakas dahil malaki po ang cable na itini-terminate namin. Size 240 po ang cable po na ito. Ang ganito pong size ng cable ay kadalasan ginagamit sa mga medium voltage na kadalasan nilalagay po sa substation. Okay, finally natapos na namin ang connection nitong mga cable. Na-terminate na po namin lahat ng cable na yan dyan sa breaker at dito po sa bus bar ng neutral. So napakadali lang naman po nito i-terminate. Color coding naman po yung bus bar, kaya hindi po kayo malilito. Yan po yung neutral at dito po yung 3-piece line. Ngunit kailangan lang po talaga ng lakas dahil sa pagbibind po nitong cable is sadyang matigas, talagang kailangan ng brasuhan. Kasi malaki po yung aming ginamit na cable, 240 po yung size niyan, 240 mm. And sa mga nakapanood po ng video na ito, sana po ay nakatulong po ito sa inyo at sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. At syempre, please don't forget to like, share, and comment. At syempre, paki-subscribe na rin ng aking YouTube channel, Rico Tutorial TV. At paki-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa naming video na i-upload. Maraming salamat and God bless po sa lahat.